Breaking news po mga kababayan, ipagpatuloy po natin ang pagbira ni Senador Marcoleta dito sa mga pasabog ni Senador Lacson sa Blue Ribbon Committee. Na ayon po kay Ping Lacson, si Marcoleta daw dahil po sa kanyang pagsumiti ng minority report upang mabilisan ang pag-iimbestiga sa issue ng flood control. Sinabi po ni Lacson ang ginawa ni Marcoleta ay hindi naaayon sa pulisiya ng Blue Ribbon Committee. Itong aksyon na ito ni Marcoleta ay isang uri ng disrespect at ito ay pangbabastos dito sa Senado ng Blue Ribbon Committee. Hindi dapat daw ginagawa ni Marcoleta ito. Magbigay siya ng respeto dito bilang Blue Ribbon Chairman. So, ibig sabihin mga kababayan, sabi ni Lacson dito, basura ka, Marcoleta. Yung minority report mo, nababagay sa basurahan na mabaho. Yun po, di ba yung basura, mabaho yan? So, hindi tinatanggap ni Lacson itong minority report na ito. Pero, mga kababayan, Senador Lacson umamin na palpak ang kanyang mga staff na mga walang utak. Siya na rin ang nagsabi. Itong mga staff ko nga sabi ko kasi madaliin nung December na madaliin ang report para may maibigay. Ayan, binulgar ni Marcoleta. Ikaw na umamin na palpak ang mga tao mo. Ibig sabihin, palpak ang mga tao mo, isa ka ring palpak. Ganun na rin mga kababayan. Yun ang sinasabi ni Senador Marcoleta. Kaya dito, si Senador Marcoleta ay may pasabog. Talagang uungkatin ni Senador Marcoleta ang ugat. Bakit niya ginawa itong minority report? Para i-push si Ping Lacson dito na sobrang bagal, mas mabagal pa sa pagong na bagong gising. Mga kababayan ko, kaya ito na, pakinggan nyo ang pasabog ni Senador Marcoleta na talagang malapakman. Na hindi, parang may weather na takbo ng takbo si Marcoleta malapakman. Pag tumira, knockout. Kaya ngayon mga kababayan, dito sa usapin na ito, tumagilid si Lacson. Panoorin po natin ang galing na mga punto de vista ni Marcoleta. Tameme si Lacson dito. Ay panoorin nyo na lang at kayo nang humusga. Lahat ng mga sinasabi ko, yan po yung mga sumabog na komento sa comment section. Ito po mga kababayan, magugulat kayo. Tataas ang balahibo nyo dito para kayong nakakita ng nakaputi na babae sa gitna ng dilim na may liwanag ng buwan. Ganon kayo magulat pag narinig nyo ang mga grounds si Marcoleta. Bakit niya nagawa ang minority report na ito? Magugulat din si Tito Soto dito. Siyempre magkakampi yan. Pinky Lacson, Tito Lista, mga Tito Lista, Pinky Lista, magugulat. Pati mga bobolista, tangalista, makinig kayo. Ito si Senador Marcoleta. Ito na ang kanyang paliwanag. Kaya Senador Lacson, makinig ka sana. Pakinggan mo si Senador Marcoleta para hindi ka mapahiya. Yan po ang sinasabi ni Marcoleta dito. Sabi nga ni Marcoleta, di ba, sabi niya, bastos yung minority report? Di bastos din yung ginawa niyang privilege speech. Siya ang bastos. Tignan nyo, nagkakabastusan na. Ito na po. Yung minority report na yan, ang kinapalooban niya ay unang tatlong pagdinig na ako pa yung chairman. Opo. So tatlo. Okay. Pagkatapos yung susunod na tatlo, yung si Senator Ping naman ang chairman. Okay. Pareho naman yung ginagamit ng naming mga testigo at mga resource persons. Yung ginamit namin doon ay yung mga
yung mga individual na mga testimonies ng mga witnesses. Ginamit ko rin naman yung kanyang privilege speech. Dalawa. Oho. Eh kung basura yung report, di basura din yung privilege speech niya. O, kita nyo mga kababayan? Eh kung yung punto de vista ni Ping Lacson dito na sinasabi niya na basura yung minority report, eh di mas basura ka, sabi ni Marcoleta, yung privilege speech mo, basura. Parang kubeta na mabaho. Eh di ba yung basura, nandyan na lahat ng dumi? Nandyan yung mga hayop na inilagay dyan, mga dumi ng tao, halo-halo na. Eh di ikaw ang basura. Yan ang sabi ni Marcoleta. Eh ang lakas ng loob kasi ni Ping Lacson na sabihan yung minority report na ginawa ni Marcoleta, eh bagay sa basurahan. O kita nyo? Kita nyo mga kababayan, ano masasabi nyo? Mali ba si Senador Marcoleta na gumawa ng minority report? Eh ginawa lang naman ni Marcoleta yan para i-push itong Blue Ribbon Committee ng mga bulagaan para mapuwersa sila, ma-pressure sila na ito ang lumabas sa minority report. Lahat ng mga witness itinuturo yung malaking buhaya. Sino kaya ito? Eh pakinggan na lang natin ang mga pasabog ni Senador Marcoleta dito. Ito po. Nakapalobo ba doon? Paano niya paano niya sasabing karapat dapat lang sa basura yon? Hindi mo man lang binasa kung ano yung sinasabi ron. Hindi ba? Eh, samantalang sinamarize namin kung ano-anong pinagsasabi ng mga inimbita naming mga testigo. Ano yung mga sworn statements na isinabmit ng mga resource persons. Sa makatid, sinamarize namin, pinag-aralang mabuti kung ano ang kanilang mga ikinontribute sa mga pagdinig na yon. At saka namin nagawa ang isang minority report. Ngayon, kaya sila parang nagsisentimiento, bakit kami inunahan ninyo? Opo. Kasi sa mga tuntunin naman namin, sabi niya, kinakailangan mauna muna yung majority report. Tama po. O ayan mga kababayan. So kaya pala umiiyak itong si Pampilo Lacson dahil sa kanyang ego. Yung kanyang prinsipyo. Kasi nga, ang mangyayari na naman mga kababayan, iisipin na naman ni Lacson na naunahan na naman siya ni Marcoleta. Kaya tuloy nasasabihan si Ping Lacson na bitter. Kasi nga, itong si Ping Lacson hindi naman abogado. Pero pakiramdam niya at feeling niya or feelingero siya na abogado siya. Na pag tinatanong yung witness, tinatanong ni Marcoleta, ang sumasagot si Ping Lacson. So sinabi ni Marcoleta, ang sinasabi mo ba, Lacson, ay bastos ako dahil sa minority report na ginawa ko? Hindi ba pangbabastos yung ginawa mo? Yung witness ang tinatanong ko, tapos ikaw ang sumasagot? Hindi ba isang uri ng pangbabastos yun? O, ikaw na magsabi. Yan ang sabi ni Senador ni Marcoleta. Bakit mo sasabihing basura yung minority report? Na yan lang naman ay suggestion. Kung yan ang magiging referensya mo. Yun nga lang, sabi ng mga tao, tila si Ping Lacson, pagramdam niya na nasusungkit na yung malaking bunga na talagang kumikislap sa kinang kasi bistado, ayaw niya. Parang na pakiramdam ni Lacson, yung ego niya natatamaan. Bakit ako uunahan nitong Marcoleta na ito? Sino ba siya? Hindi naman ikaw yung chairman.
Yun ang pakiramdam ni Lacson. Kaya nababanatan siya ni Marcoleta. Hindi ba pangbabastos yung ginawa mo? Tinatanong ko yung dalawang witness mo. Kung ano ang mga pangyayari na alam nila. Tapos ikaw ang sumasagot. Hindi ba uri ng isang pangbabastos yan? Yari, doon pa lang tibag na si Lacson dito. Ituloy pa natin. Oo. Oo. Ba't sila nagbigay kagad? Kaya nga gusto ko sana mapanood nyo. Ba't ba hindi natin Kaya lang po, okay na ba? Wala pa, saglit lang daw po. ako na lang magkukwento. Opo. Sige. Sige po, Sen. Habang hinahanda nila. Oh, Tinanong kasi siya habang siya ay nagpapa-interview. Meron na po ba kayong ilalabas na report ng Blue Ribbon Committee? Opo. Partial lang, sabi niya, partial. Kaya lang, may hina itong aking mga tauhan Sinabi ko sa kanila, before the December break, dapat meron na kaming maibigay na report kahit partial lang. Nakatingin lahat sa akin, tatangu-tangu lang. Oho. Kailan ba gagawin yung report na sinasabi na yan? Kita nyo mga kababayan, si Lacson na nagsabi na mabagal at makupad yung kanyang mga tao. Sinabihan niya na, inunahan niya na, dapat nyo magawa ito para pagpatak ng first week ng 2026, meron akong ipapasikat, meron tayong pasabog na malupit. Yun, nakatanga lang yung kanyang mga tao. Ayan, tuloy, ibinuking mo na mga bobo ang mga tao mo. Ibig sabihin, pag bobo yung mga tao mo, tanga-tanga rin yung mga, tanga-tanga rin yung leader. Yan ang sabi ng komento dito. Tuloy pa natin. Maihina pala yung kanyang mga sariling tauhan. Mahihina ang mga sariling tauhan. Kita nyo? Si Senador Marcoleta na nagsabi na galing mismo kay Lacson na mahihina ang kanyang tao. Kung mahina ang tao, mahina din yung leader. Kita nyo mga kababayan kung korap yung sa taas, korap din ang mga ito. Ganon ang sinasabi ng mga tao. Sinabi mo na, binuking mo na, hindi kayang tapusin itong report mo. Wala kang naging pasabog kay si Marcoleta, nagmamadali. Tumakbo ng matulin, parang kabayo. Gumawa ng report. Ikaw kasi, ang kupad mo. Para kang pagod na wala namang ginagawa. Mga kababayan, puyat ng puyat, wala namang pinagkakapuyatan. Kita nyo mga kababayan ang mga komento ng tao, galit na galit. Tuloy pa natin. Tapos sasabihin ni Lacson, basura yung report mo, Marcoleta. Nababagay yan sa basurahan at tapak-tapakan. Di ba parang ganon? Pag sinabi mong basurahan, nandun na lahat ang kapangitan. Mabaho, walang kwenta, walang saysay, walang pakinabang. Di ba ganun yun? Ituloy natin, mga kababayan ng mga pasabog Marcoleta dito. Ang mga tao, Nelson, naghahantay. Nagagalit sa nangyari sa kabangbayan. Bagot na sila kung may mangyayari pa dito sa ginagawang investigasyon na yan. Kita nyo mga kababayan, totoo naman ang sinasabi ni Senador Marcoleta. Pagod na ang mga Pilipino sa kakahantay. Sa inyong niluluto, hanggang ngayon makunat pa. Hanggang ngayon sintigas pa ng balat ng kabayo na hindi naliligo. Singkunat ng karne ng baka na kahit anong nguya mo, parang goma na hindi manguya. Parang luya na kahit anong gawin mo, hindi magiging karne sa sobrang kunat. Ganun po ang pagluluto ng baka. Sobrang kunat. Pag hindi ka marunong, napakakunat. Pero pag marunong kang magluto, ito ay maluluto mo ng tamang oras. Maluluto mo ng tamang timpla. The tastiest of ever, forever.
Ganun yun. Tuloy pa natin. Ang mga pasabog ni Marcoleta, may tagilid dito. Oho. Pagod na sila ng kaya hintay. Opo. Noon pa man. Kaya naisip ko, totally, ayaw niyong pansinin. Binigyan ko na yung opisina ng Senate President. Alam mo, Jen, para makatulong lang kami. Baka naman sa paggawa namin ng minority report na yun, mamotivate naman sila na gumawa na rin tayo. Opo. Kasi kung titingnan mo, baka naman kapag binasa nila yun, makatulong sa kanila. Dahil ang pinanggalingan naman, hindi naman sarili naming opinion yun. Oho. O, kita nyo mga kababayan, ang iniisip lang ni Senador Marcoleta, mapabuti yung investigation ng Blue Ribbon. Na mula kasi nung inagaw nyo ang posisyon kay Marcoleta at Chis Escudero, ang Blue Ribbon na ito ay naging playground na lang. Naging sarswela, naging teatro, naging praktisan, naging boxing ground na walang nananalo. Parang boksingero na suntok ka ng suntok sa kalaban mo, kada suntok mo sa kalaban, dahil kakampi niya yung referee, yung sumusuntok ang natalo. Di ba mga kababayan? Ganun ang ginagawa sa Blue Ribbon ngayon. Suntok ng suntok hanggang madurog, pero walang nananalo. Ang talo yung sumusuntok. Di ba sa boxing, pag nabugbog mo yung kalaban, malaking chance na panalo ka sa puntos. Na knockout mo na, binilangan na ng referee ng siyam na numero, abay ang nanalo, yung nabugbog. Kasi nga, yung mga judge, kakampi. Iyan ang sinasabi ni Senador Marcoleta. Bakit kahit anong gawin namin, tila walang nangyayari? Kasi nga, may humaharang dito. Pagod na ang taong bayan sa kakaantay. Ano ang resulta? Ano ang kahinatnan ng Blue Ribbon Committee? Parisign-resign ka pa? Babalik ka rin naman pala? Magdadala ka pa ng witness? Pag tinanong ko, ikaw ang sumasagot? Hindi ba isang uri ng pangbabastos yan? Yun ang sinasabi ni Marcoleta. Tapos sasabihin mo yung minority report na ginawa namin, sasabihin mong pangbabastos sa Blue Ribbon Committee. Nasaan ang hustisya? Gusto lang naman ng Blue Ribbon Committee na makatulong. Itong maging reference. Pero anong ginawa? Binasura doon sa payatas. Binasura, tinapaktapakan, pinagulong sa pison, nayupit-yupit, nagkapunit-punit ito. Tuloy pa natin. Testimonies ng lahat ng mga inimbita namin. Mula sa mga pahayag at sa mga statements. So individual or even collective testimonies, pinagsama-sama namin, inaral, sinamarize, at doon ipinakita namin yung every day. O ayan mga kababayan, 'di ba? Makikita nyo naman yung effort ni Senador Marcoleta. Hindi talaga ito yung senador na pakwela-kwela lang. Totoo ang kanyang trabaho, totoo ang kanyang ginagawa. Hindi yung puro pasikat at puro pasabog na wala naman nangyayari. Ganun ang sinasabi ng taong bayan eh. Ano ba talaga? Titigil ang Blue Ribbon tapos biglang mag-o-open tapos akala mo meron na, yung pala wala. Nasaan ang nasaan ang hustisya dito? Niloloko nyo ang taong bayan? Ginagawa nyong tanga mga Pilipino, makikinig tapos oo na lang kahit hindi naintindihan? Kasi nga pinagloloko nyo ang mga tao, nalilito na ang mga taong bayan sa ginagawa nga po ng Blue Ribbon Committee. Tapos si Senador Marcoleta na siya yung talagang nagtatrabaho na gustong mahuli ang mastermind, si Marcoleta pa ang masama.
tas sasabihin na basura ang kanyang Minority Report. Diyos ko, Lord. Mga eskema na ginamit. Kung bakit nagawa nila itong mga ganito. Oho. Ano-ano ang pamamaraan na ginawa nila. O, kita nyo, mga kababayan ko. Magmula sa mga allocable, sa mga leadership, yung pinagsamang bicameral committee report. O, kita nyo ang mga pinagagawa nila. Diba? Eh, si Senador Marcoleta lang ang may tapang na magsalita ng ganito eh. Eh, yung iba, tameme. Oo lang ng oo. Kasi, alam na this. Sabi, yun ang sabi ng mga komento ha. Hindi ako nagsasabi yung mga komento. Yung mga unprogrammed appropriations kung paano at kung paano ginagamit ng mga proponents at nakakakuha yung mga allocations. O, kita nyo ha, kababayan. Eh, ito daw yung isang uri ng pork barrel eh. Eh, di ba sa Supreme Court, unconstitutional pag may pork barrel, ay ginawan lang ng another term yung mga pork barrel, ay yung mga allocables na ito. Eh, nagsisilbing pondo pala ito ng mga kurakot. Diyos ko, Lord. Ipinesent namin doon per district kung bakit may mga distortions yung mga allocables na tinatawag. Merong isang distrito, merong 5 billion. Grabe, isang distrito lang, 5 billion. Eh, dyan nga sa Manila, mga kababayan, eh, yung... O, ito, hindi fake news ito, ha? Si Abante. Si Abante ito. Grabe yung nasa listahan po. Yung project lang ni Cat's Eye. Diyan sa distrito ng Manila. District 1 yata ito. District 2. Di ko alam. Basta sa Manila ito. Bumandera. Yung pangalan ni Pastor Abante. Diyos ko po. Tapos ito pa yung maingay sa impeachment ni Sara Duterte. Di ba mga kababayan? Diyos ko Lord. Marimar. Diyos ko Marimar. Merong 11 billion. O isipin nyo, may 11 billion. Grabe, ano? Yung party list, wala. O, party list, wala. Yung party list ni Marcoleta, walang pondo. Pero pagkakampi ka, lalo na yung ako party list, yung kabataan party list, Diyos ko pa, ang daming mga budget. Grabe. Anong gagawin mo dyan? Paano hindi mo sasabihin na talagang At pagkatapos meron din kaming mga suggestions, may mga recommendations. Tama. O, isipin mo. Opo. May mga panukalang batas na nilinya namin doon na O, isipin mo, may mga panukalang batas na nililinya si Marcoleta. Bale, wala. yun ang pagsisikapan namin na isulong para sa ganon, hindi na maulit ang mga pangyayari na yan. O, kita nyo. Pero, anong nangyari? Kasi nga, na sistema. Binulsa. Kita nyo yung nangyayari ngayon. Mga kababayan. Okay na humusga dito, ano masasabi nyo? Totoo ba na si Marcoleta ay bastos? Yung ginawa niyang minority report ay bastos ba yon? Binastos ba ang pulisiya ng Blue Ribbon Committee sa Senado? O, sige nga mga kababayan ko, sabihin nyo. Magsabi kayo. Ano ang totoo? Kung umabot kayo sa bidyong ito, maaari nga sabihin nyo yung mga opinion nyo dito. Sumama tayo sa diskurso na ito. Sumama tayo sa debate na ito. Samahan natin si Senador Marcoleta. O, nasaan yung naratibo ni Ping Lacson na si Marcoleta ay bastos? Sino ang bastos? Sino ang naunang bumastos? Sige nga po mga kababayan, nandyan na pero anong nangyayari? Inilalayo. Natutumbok na Inilalayo pa Eka naman Halatado, bistado. Yan po ang mga sinasabi ng taong bayan na nakakaintindi ng takbo ng Blue Ribbon Committee. Hanggang ngayon, pagod na ang taong bayan. Tila bulagaan ang nangyayari. Bulaga! Okay? Ako si The Wonders Philippines.
I-like, i-share po, at i-subscribe ang ating YouTube channel for transparency, for a better democracy. Mabuhay po. I-comment nyo po kung anong lugar po kayo nanonood at re-replyin ko kayo isa-isa. Okay po? Mabuhay.